Wala nang intro-intro, ako pala si Super DM, ang inyong pambansang Makata. Mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel para ang kapugian ko ay palagi mong makikita. Ito pala ang pabahay ni BBM, daig pa nito ang bahay ng Ita. Grabe, ang galing mo BBM, simula ngayon idol na kita. Ang sarap yakapin ng liig mo hanggang sa magbayulit ang iyong mata. Hindi ko alam kung bahay ba yan ng aso o bahay ng kalapate. Ano yan, matutulog sila na nakatayo, mahal na presidente? Alam nyo, idol namin si BBM kasi magaling siyang magsalaysay. Siya ang palagi naming pinapanood sa bahay. Siya ang inspirasyon ng aming kapitbahay. Na kahit siya ay pilay, nagawa niyang tumayo at lumakad papalapit sa TV, hinampas at pinatay. Ganito kabuti si Duterte na pilit nilang i-deny. Tinraidor na pala ni Marcos Sr. ang kanyang tatay. Pero yung pangalawang pagkakataon sa anak binigay. Pero ano ang ginagawa ni BBM? Yung kataksilan siya ang nagpapatunay. Mula sa Peking Initiative na dinaan sa bigay, pinipilit ang sarili na mailagay para tumagal sa posisyon kahit wala namang nagawang tagumpay. Hanggang sa demolition job para ang sariling partido ay tumibay. Taliwas ito sa sinasabi mo na interes ng bayan dahil ang ginagawa mo ay interes ng sarili niyong buhay. At yan ang nilalabanan ng mga taong nagpapakabayani na handang mamatay. Aminin natin na kapag wala ang war on drugs, hindi tayo magtatagumpay. Kung si Pope Francis ang tatanungin, no need to apologize. Kasi nakikita naman natin ang pagiging honest at pagiging tunay. Sabi niya, hindi tayo papayag na muling bumalik ang panahon ng kadiliman at kasamaan. Paano yun babalik kung ang kadiliman at kasamaan ay nandito na sa aking harapan? Marami ang nagugulat kasi tila bumabaliktad si Willie Rebillame. Kakampi naman daw ito ni Duterte. Pero sabi ng iba siguro ito ay reverse psychology. Para magkaroon tayo ng CCTV. Pasensya ka na, General Marbel, kung ang iyong komento ay hindi namin gusto. Kasi hindi naman rason ang antok para magsyabo. Ang dapat dyan palagi nating pinapalakas ang ating espiritu. Katulad ng sundalo, yung fighting spirit ay palaging nandito. Kaya hindi sila natatablan ng antok dahil pinapalakas nila ang kanilang espiritu. Huwag nyo iparamdam sa mga tao na kapag nahihirapan ka na, gagawin na lang natin to. Ang dapat na ipakita natin ang ugali ng mga Pilipino kahit nahihirapan na, kaya pa rin nating ipanalo. Katulad ng digmaan. Maubusan ka man ng bala, kapag mahal mo ang bayan mo, kaya mo siyang ipanalo. Pero yung mga Pilipino lang na may ugat ng magigiting ang makakaintindi sa sinasabi ko. Sabi sa comment, idol, tirahin mo si Raisa Hontiveros. Ayaw ko kasi baka maboros. Alam nyo ba yung maboros? Kung sa Tagalog pa baka mabuntis, lagot ako sa gastos. Shout out sa mga subscribers ko na makatatawa. Ang talino ng batang ito. Ipagpapatuloy mo lang ang pagkamakata mo, iho. Sisikapin ko rin na maging makatang tao para matuklasan ko rin ang pagkahinyo ko. O gusto nyo rin ba ma-shoutout? Mag-comment na rin kayo ng makata nyo. Ito lang ang paraan natin para maiparamdam natin ang pagmamahal sa bayang ito.
Katulad ni Nira Luna at Emilio Jacinto. Utak ng katipunan, tagasulat ng Makata para lumakas ang loob ng mga katipunero. Huwag umasa na maging perpekto ang lahat. Lumikha ng sariling halaga na hindi base sa iba. Huwag maging malupit upang hindi mahagupit. Ang pagiging angal ay isang pagpapatiwakal. Maging matalino sa bawat sasabihin upang ito ay may aral. Mamuhay ng mapayapa at maging marangal. Maging mabuti at disiplina ang palaging pinaiiral. Ang kukontra sa tama ay walang dangal. Maaring hindi maganda ang iyong asal, subalit ang layunin nito ay banal. Your concern is human rights, mine is human lives.